12 taong sakripisyo ng kabataan ipinalit ay walang awang pagtataksil, habang si Gavino at ang kanyang kalaguyo ay nagpapakasaya sa marangyang pamumuhay. Si Nerissa ay itinapon upang maging isang hamak na utusan. Dito ka magiging katulong para magbayad ng utang. Bago pa man matapos ang kapal ng mukha ng kanyang pahayag, mabilis na isiniwalat ng pampublikong habilin na si Nerissa ang tanging tunay na may-ari ng buong hasyenda. Walang luha, itinapon niya ang pagiging martyr at ginamit ang malamig na talino upang durugin ang mga nagtaksil sa kanya. Paano magbabayad ng mahal ang mga walang hiyang nagtaksil? Inilagay ko ang huling lagda sa pananalapi ng Hacienda San Rafael, ang 25 milyong pisong audit report na nagligtas sa aming lupain mula sa pagkalugi ngayong taon. Ito ang ika-12 taon ng aking buhay na ibinuhos ko ng buong tapat para sa dintrang na ito. Bago ko pamaipit ang mga papeles sa loob ng folder, narinig ko ang boses ng aking asawang si Gavino mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng opisina. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Trina, pati ang kwarto ni Nerissa. Si Nerissa gagawin ko siyang utusan sa sarili niyang pinagpaguran para mabayaran ang milyon-milyong utang na ako mismo ang gumawa at itinakip sa pangalan niya. Hindi pa man humuhupa ang echo ng kanyang mga salita sa aking pandinig, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Gavino na walang kahit anong bakas ng hiya sa kanyang muka. Sa likod niya ay nakatayo si Trina Solis, ang dalagang 20 taong gulang na dinala niya sa hasyenda. 3 buwan na ang nakalilipas sa ilalim ng pagpapanggap na isang malayong kamag-anak na may sakit. Inihagis ni Gavino ang isang makapal na folder sa ibabaw ng aking malinis na mesa. Mabuti at gising ka pa, Nerissa, malamig na banggad ni Gavino habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Piryahin mo na yan, divorce papers at ang kasunduan sa pagkilala sa utang mo sa pamilya Sarmiento. 12 years kitang pinakain at pinatira rito ng libre. Oras na para magbayad ka sa pamamagitan ng paglilingkod sa amin ni Trina. Lumapit si Trina, hawak ang isang mamahaling saplot sa balikat na ako mismo ang bumili noong nakaraang buwan. Sa pamamagitan ng kanyang maamong boses na puno ng kapaimbabawan, pilit siyang nagmukhang kawawa. Ate Nerissa, sana intindihin mo kami ni Gavino. Bawal sa akin ang ma-stress dahil sa sakit ko sa puso, kaya ikaw muna ang mamamahala sa gawaing bahay. Tutal sanay ka naman sa maruming trabaho rito sa bukid. Bago pa man ako makapagsalita, pumasok ang aking biyenan na si Tita Brenda. Ang kanyang atining na boses ay nagpatinig sa katahimikan ng gabi. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Nerissa? Hakutin mo na ang mga basahan mo papunta sa silid sa bodega. Darating na ang pamilya ni Trina bukas para sa desposoryo at kailangan nila ang master suite. Huwag mong ipahiya ang pamilya Sarmiento sa mga bisita dahil lang sa kawalan mo ng utang na loob. Ito ang gabi na dapat ay ipinagdiriwang namin ang aming ika-12 anibersaryo. 12 taon ng aking kabataan, puyat at dugo ang ibinigay ko para buhayin ang lupang ito mula sa pagkakabaon sa utang. Naniwala ako sa kanilang mga panggako ng pag-ibig at pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng aking sakripisyo ay ginawa nilang sandata upang tapakan ang aking dangal at takarapin ang aking pagkatao. Ang sakit na dapat ay wawasak sa aking puso ay biglang naging malamig na yelo sa aking dibdib. Ang bawat luhang ibubuhos ko sana ay natuyo sa bilis ng aking pagpapasya. Tumayo ako ng dahan-dahan. Walang patak ng luha sa aking mga mata. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Hindi ko rin ibinigay sa kanila ang kasiyahang makitang nawawalan ako ng kontrol. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Gavino, pagkatapos ay kay Trina na nakasandal sa kanya at huli kay Tita Brenda na puno ng galit ang muka. Kinuha ko ang fountain pen sa aking mesa. Sa harap ng kanilang mga mata, dahan-dahan kong inilagay ang aking lagda sa huling pahina ng papeles ng paghihiwalay. Ngunit sa gilid ng aking pangalan, gamit ang isang napakaliit na sulat kamay, isinulat ko ang isang pampublikong kodigo ng notaryo at ang petsa ngayong gabi, isang maliit na marka na magpapatunay sa hinaharap na ang dokumentong ito ay pinirmahan sa ilalim ng coercion at fraud. Diyan ka magaling, Nerissa, mabilis na sabi ni Gavino. Habang inaagaw ang mga papeles, mula sa aking harap, may kasamang ngiti ng tagumpay. Marunong ka rin palang tumanggap ng katotohanan na wala kang halaga kapag wala ang pangalang Sarmiento. Inabot ko ang aking daliri sa kaliwang kamay. Dahan-dahan kong hinubad ang gintong singsing sa kasal na 12 taon kong iningatan at pinangalagaan. Tumingin ako sa maliit na bilog na ginto, pagkatapos ay inihulog ko ito sa loob ng basurahan
sa tabi ng aking mesa. Ang bakal na tunog ng pagbagsak ng singsing sa ilalim ng basurahan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. May mga bagay na nararapat lamang sa basurahan, Gavino, malamig kong sinabi. Ang boses ko ay tahimik, walang emotion, ngunit sapat upang patigilin ang kanilang paghinga sa matinding gulat. At kasama na roon ang lahat ng alaala mo sa buhay ko. Anong sabi mo? Sigaw ni Tita Brenda na namumula ang mukha sa galit. Napakapal din ng mukha mo. Hindi ko na sila nilingon. Kinuha ko ang aking maliit na leather bag na naglalaman ng aking mga personal na dokumento at ang paborito kong panulat na iniregalo sa akin ng late owner na si Don Rafael. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto lampas sa kanila nang hindi kumukurap ang aking mga mata. Ate Nerissa, ang kape namin ni Gavino ta. Humahabol na hirit ni Trina na sinusubukang bawin ang kanyang authority bilang bagong reyna ng bahay. Gusto ko ng mainit na kape bago kami matulog. Lumingon ako ng bahagya sa pintuan. Isang tipid at malamig na ngiti ang iginuhit ko sa aking mga labi. Nasa kusina ang mainit na tubig, Trina. Subukan mong magtimpla para sa sarili mo habang may bahay ka pa na natutuluyan. Iniwan ko silang natutulala sa gitna ng opisina. Naglakad ako patungo sa silid sa bodega sa likod ng kusina. Ang silid ay mabaho, madilim at puno ng mga lumang kahon, ngunit para sa akin ngayong gabi ito ang pinakaligtas na lugar sa buong hasyenda. Isinara ko ang pinto sa aking likuran. Sa gitna ng dilim, inilabas ko ang aking ikalawang telepono mula sa lihim na bulsa ng aking bag, isang telepono na hindi kailanman nalaman ni Gavino. Pinindot ko ang numero ng taong 3 taon nang naghihintay sa sandaling ito. Attorney Inigo Vergara, malamig kong bunggad nang sumagot ang kabilang linya sa ikatlong ring. Kumpirmado na, ginawa na nila ang huling hakbang sa kanilang bitag. Inihagis na nila ako sa bodega. Handa na ba ang lahat sa panig mo, Madam Nerissa? Tanong ng malalim na boses ni Attorney Inigo mula sa kabilang linya. Handang-handa na, sagot ko habang nakatingin sa kadiliman ng silid. Pumirma na ako sa papeles na gusto nila. Pabayaan mo silang magsaya sa susunod na 14 na araw. Pabayaan mo silang gastusin ang pera sa bank account na inakala nilang sa kanila. Isagawa mo na ang kasunod na phase ng ating plano sa Hacienda San Rafael. Naintindihan ko, Madam. Magkikita tayo sa araw ng fiesta. Ibinaba ko ang telepono. Lumapit ako sa maliit na bintana ng bodega na nakatapat sa malawak na tubuhan ng Hacienda San Rafael. Ang hangin sa labas ay nagdadala ng amoy ng basang lupa at matamis na katas ng tubo. Isang linggo mula ngayon, magaganap ang pinakamalaking fiesta sa buong Negros. At sa araw na iyon, malalaman ni Gavino at ng buong pamilya Sarmiento kung sino ang tunay na may-ari ng lupang kanilang inaapakan. Ang amoy ang luma at alikabok na kahoy ang sumalubong sa akin sa pagising ko sa loob ng bodega. Mula sa maliliit na biyak ng dinding na gawa sa kawayan, pumasok ang banayad na liwanag ng madaling araw. Sa kabila ng malamig at matigas na papag na aking tinulugan, mas maluwag ang aking paghinga ngayong umaga kumpara sa nakalipas na 12 taon. Sa wakas, wala na ang mabigat na dusa ng pagpapanggap na ako ay minamahal ng isang lalaking wala namang kaluluwa. Tahimik kong inayos ang aking counting gamit sa ibabaw ng isang lumang kahon. Isang maliit na leather pouch ang aking personal na notebook at ang gintong fountain pen na ibinigay sa akin ni Don Rafael noong nabubuhay pa siya. Walang luha, walang pagsisi. Ang bawat galaw ko ay nakatutok lamang sa countdown ng mga araw bago ang Grand Fiesta ng Hacienda San Rafael. Bahagyang bumukas ang pinto ng bodega nang walang katok. Pumasok si Trina na nakasuot ng isang mamahaling silk dress. Bit-bit ang amoy ng mamahaling pabango na sadyang napakasangsang sa loob ng munting silid. Nakataas ang kanyang chin habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Inilagay niya ang kanyang manchadong mamahaling sapatos na gawa sa balat sa mismong tapat ng aking paanan. Ate Nerissa, palinis and ganito utos ni Trina sa isang maarte at condescending na boses. Papunta kasi kami sa bayan ni Gavino para mamili ng mga gagamitin sa engagement party namin. Ayaw kong lumabas na marumi ang sapatos ko. Bilisan mo ha, aalis na kami sa loob ng 10 minuto. Tumingin ako sa maruming sapatos. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inangat ang aking paningin patungo sa kanyang mukha. Walang galit sa aking mga mata. Walang kahit anong bahid ng pagmamakaawa. Pinulot ko ang sapatos ng napakatahimik. Tumingin ako ng diretso sa kanya, ang aking boses ay patag ngunit may lamig na nagpadaloy ng kaba sa kanyang dibdib. Ang maruming sapatos ay madaling linisin, Trina.
Pero ang maruming paraan ng pag-akyat sa pwesto kailanman hindi mabubura. Napatigil si Trina. Ang kanyang maarting ngiti ay mabilis na nawala pinalitan ng gulat at bahagyang takot. Sumikip ang kanyang dibdib habang nakatitig sa akin. Subalit pilit niyang pinatigas ang kanyang muka at inayos ang kanyang damit. Ano bang pinagsasasabi mo? Sigaw niya upang itago ang kanyang kaba. Magdusa ka dyan sa bodega, tandaan mo utusan ka na lang dito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas, ngunit ang mabilis na paghakbang ng kanyang mga paa ay nagpapakita na nasaktan siya sa aking sinabi. Paglabas ko sa likod ng mansyon upang dalhin ang basurahan, lumapit sa akin si Tatay Berto, ang pinakamatandang magsasaka sa hasyenda, na naglingkod pa noong panahon ni Don Rafael. Lumingon-lingon siya sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita sa amin. Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang kupas na sombrero ang kalahating pandesal na nakabalot sa malinis na dahon ng saging. Ma'am Nerissa, bulong ng matanda na may nanginginig na boses, nabalitaan po namin ang ginawa nila sa inyo. Huwag kayong mag-alala, para sa aming mga kasama rito sa tubuhan kayo pa rin ang recognized naming tagapamahala. Nagtitimpi lang po kami dahil sa paggalang sa inyo. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Sa gitna ng pagtataksil ng pamilyang itinuring kong akin ang mga simpleng manggagawa na ito, ang tunay na nakakakilala sa aking halaga. Kinuha ko ang tinapay mula sa kanyang kamay at dahan-dahan kong piga ang kanyang matigas na daliri. Salamat, Tatay Berto, mahina Hong Kong, sinabi sa kanya. Kainin ninyo ito, huwag kayong mag-alala sa akin. Konting tiis na lang. Ilang araw na lang mawawalan na ng kapangyarihan ang mga taong umaabuso sa inyo sa lupang ito. Manalig kayo. Tumango ang matanda na may bagong pag-asa sa kanyang mga mata bago mabilis na bumalik sa plantation area. Sa pagdating ng tanghali, habang nagpapahinga ako sa bodega, inilabas ko ang aking maliit na leather pouch. Hinawakan ng aking mga daliri ang isang lumang susi, nagawa sa tanso isang susi, na pinalilibutan ng mga ukit ng dahon ng tubo. Naalala ko ang mahigpit na bilin sa akin ni Attorney Inigo sa telepono kagabi. Madam Nerissa, siguraduhin mong nasa iyo pa ang lumang susi na gawa sa tanso na ibinigay ni Don Rafael bago siya pumanaw. Yan ang magbubukas ng huling pinto sa kanyang habilin. Tinitigan ko ang susi. Saan ba nakalagay ang pinto? Nabubuksan nito sa lumang vault ba sa mansion or sa isang lugar na hindi kailanman naisip ni Gavino, isang misteryo na malapit ko nang mabuksan. Kinaumagahan, inutusan ako ni Tita Brenda na ayusin ang mga kurtina sa grand dining room habang kumakain sila ng almusal. Naroon si Gavino, si Trina, at si Tita Brenda na nagtatawanan habang pinag-uusapan ang gagamiting mamahaling catering para sa kanilang party. Gagawin natin itong pinakamalaking engagement party sa buong Negros pa. Mayabang na pahayag ni Gavino habang humihigop ng kape. Gusto kong makita ng lahat na ako ang nagpapatakbo ng Hacienda San Rafael ngayon. Nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana, tahimik, na itinataas ang marangyang tela ng kurtina, nang biglang nabasag ang kanilang tawanan sa mabilis at tuloy-tuloy na tunog ng pagtawag mula sa telepono ni Gavino na nakapatong sa mesa. Inabot ni Gavino ang telepono ng may ngiti, sa pag-aakalang ang tumatawag ay isa sa kanyang mga negosyanteng kaibigan upang magparating ng pagbati. Hello, Manager Cruz, bakit napatawag ka ngayong umaga? Mayabang na tanong ni Gavino habang nakasandal sa kanyang upuan. Subalit sa loob lamang ng ilang segundo naging seryoso ang mukha ni Gavino. Ang mamula-mula niyang pisngi ay mabilis na nawalan ng kulay, pinalitan ng matinding pamumutla. Anong pinagsasasabi mo? Nautal na tanong ni Gavino. Dahil sa katahimikan ng silid, malinaw na narinig mula sa earpiece ng telepono ang mabilis at matigas na boses ng bank manager. Mr. Sarmiento, itinatawag namin ang patungkol sa 25 milyong pisong loan obligation na pumasok sa inyong personal account ngayong umaga mula sa Hacienda San Rafael account. Automatiko itong na-lock at kailangan ninyong bayaran ang paunang interes sa loob ng 5 araw, kung hindi ay isasampa namin ito bilang estafa. Bumagsak ang tinidor mula sa kamay ni Gavino at tumama sa porselanang plato na lumikha ng malakas na tunog sa buong silid. Si Trina at Tita Brenda ay napatigil sa pagsubo, parehong nakatitig kay Gavino sa matinding pagkagulat. Dahan-dahang inangat ni Gavino ang kanyang ulo. Ang kanyang nanginginig na mga mata ay dahan-dahang napatingin sa akin. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, hawak ang marangyang kurtina. Tumingin ako sa kanya ng dahan-dahan, ang aking muka ay walang kahit anong emosyon, habang ang isang napakatahimik at malamig na ngiti
ay dahan-dahang lumitaw sa aking mga labi. Matapos ang tawag ng bank manager naghari, ang matinding takot sa buong mansion. Si Gavino ay nagkulong sa silid-aklatan, napapalibutan ng mga makapal na financial ledger na kailanman ay hindi niya natutuhang basahin. Ang kanyang dating mayabang na kaanyuan ay napalitan ng pawis sa noo at nanginginig na mga kamay. Pumasok ako sa silid-aklatan na may hawak na basahan at pampunas ng mesa. Sa ilalim ng aking simpleng pananamit ang aking isip ay patuloy na nagkakalalkula. Bakit napakaraming audit queries dito, Tad? Galit na sigaw ni Gavino habang inihahagis ang isang folder sa mesa. Ikaw ang gumawa nito, Nerissa, ayusin mo ito ngayon din. Sabihin mo sa bangko na nagkamali lang sila. Tumingin ako sa kanya ng may malamig at paimbabaw na pagmamalasakit. Dahan-dahan kong ipinunas ang basahan sa gilid ng kanyang mesa. Hindi nagkakamali ang Bangko Gavino. Mahinahon kong sinabi ang aking boses ay parang lason na nakabalot sa honey. Ang 25 milyong loan na iyon ay nakatali sa iyong personal na pangalan dahil ikaw ang pumirma sa mga bagong papeles noong nakaraang buwan. Kung ayaw mong mapahiya sa darating na fiesta, may isang mabilis na paraan. Tumingala si Gavino, tila isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Anong paraan? Kumuha ka ng short-term private bridge loan mula sa Valderrama Finance. Payo ko sa kanya sa isang napakatahimik na tono. Gamitin mo ang iyong personal na credit line at mga sasakyan bilang collateral, hindi ang titulo ng lupa. Sa ganoong paraan, mababayaran mo ang paunang interes sa bangko at magkakaroon ka pa ng milyon-milyong cash para sa grand engagement party ninyo ni Trina. Walang makakaalam na may krisis ka. Hindi alam ni Gavino na ang Valderrama Finance ay isang kumpanyang lihim na pagmamay-ari ng pamilya ni Attorney Inigo Vergara. Ang payo kong iyon ay ang huling bitag upang isadlak siya sa walang katapusang utang. Dahil sa matinding takot na mapahiya sa buong Negros, mabilis na kumuha ng ballpen si Gavino. Tama ka, ang mahalaga ay hindi ako mapahiya sa fiesta. Ako si Gavino Sarmiento, hindi ako pwedeng magmukhang bankrupt. Habang pumipirma si Gavino sa mga papeles ng loan, pumasok si Tita Brenda sa silid-aklatan. Nakataas ang kanyang kilay habang nakatingin sa akin nang may pang-insulto. Nerissa, ilabas mo ang gintong kwintas na pamana ng nanay mo, utos ni Tita Brenda. Gagamitin yon ni Trina sa party bukas. Hindi pwedeng magmukhang dukha ang prospective daughter-in-law ko sa harap ng mga bisita. Wala ka namang karapatang magsuot ng mamahaling alahas habang nakatira ka sa bodega. Kinuha ko ang maliit na kahon ng alahas mula sa aking bulsa at inabot ito kay Tita Brenda nang walang pag-aalinlangan. Walang pagrereklamo sa aking muka. Tinitigan ko si Tita Brenda at sinabi ng malamig, "Kunin mo, Tita Brenda, ngunit ang alahas na hindi para sa'yo, kapag isinuot ng maling tao, nagiging gawa-gawang kadena na sumasakal sa leg." Bahagyang napatigil si Tita Brenda, ngunit mabilis niyang inagaw ang kahon at umalis habang nagrereklamo sa aking pambabastos. Sa kabilang kwarto, nakita ko sa bukas na pinto si Trina na isinusukat ang kwintas sa harap ng salamin. Abot langit ang ngiti sa pag-akalang nagtagumpay siya sa pag-agaw ng aking mga pag-ari. Kagagawan man NG kapalaran, habang busy ang pamilya Sarmiento sa kanilang vanity at huwad na karangya, pumunta ako sa likod ng tractor shed. Naroon si Tatay Berto kasama ang kinatawan ng legal team ni Attorney Inigo. Sa gitna, kadiliman ng shed, inilabas ko ang mga papeles na naglilipat ng pagmamay-ari ng lahat ng farm equipment, mga kalabaw traktora, at mga kagamitan sa pag-aani, patungo sa bagong rehistradong kasama cooperative ng mga magsasaka. Sa ganoong paraan, kapag bumagsak si Gavino, hindi niya mabebenta o maipapasara ang mga kagamitan na binubuhay sa mga manggagawa. Nakita ko ang pagluha ng isang matandang babaeng magsasaka na si Nanay Rosa habang pinapanood ako na pumipirma. "Ma'am Nerissa, inililigtas niyo ang aming pangkabuhayan," bulong ni Nanay Rosa na may nanginginig na boses. Pinitik ko ang kanyang kamay sa dilim at mahinahon kong sinabi, "Kayo ang tunay na nagpapatakbo ng lupang ito, Nanay Rosa. Walang sino man ang makakakuha sa inyo ng inyong pangkabuhayan." Subalit hindi naging madali ang hapon na iyon. Upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga manggagawa, tinawag ako ni Gavino sa gitna ng farmyard kung saan nakatambak ang putik mula sa mga gulong ng kanyang malaking pickup truck.
Nerissa, lumapit ka rito. Sigaw ni Gavino sa harap ng 20 magsasaka na katatapos lang magtrabaho. Lumuhod ka dyan at kuskusin mo ang putik sa mga gulong ng sasakyan ko. Gusto kong kumikinang yan bago ako lumabas ngayong gabi. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa paligid. Nakita ko ang galit sa mga mata ng mga magsasaka, ngunit mabilis ko silang tiningnan upang signalan na huwag silang makialam. Lumapit ako sa sasakyan. Kinuha ko ang timba ng tubig at ang matigas na brush. Hindi ako lumuhod sa putik. Sa halip yumuko ako ng may buong dignidad at sinimulang kuskusin ang gulong. Tumingin ako kay Gavino na nakatayo sa aking itaas mayabang na nakangiti, habang hawak ang kanyang sigarilyo. Madaling linisin ang putik sa gulong, Gavino. Hayag ko sa boses na sapat upang marinig ng lahat ng manggagawa sa paligid. Ngunit ang putik sa iyong pangalan kapag nabunyag ang katotohanan sa buong Negros, kahit anong kuskus mo kailanman hindi na matatanggal. Nawala ang ngiti ni Gavino. Nagbago ang timpla ng kanyang mukha, ngunit pilit siyang tumawa ng malakas upang itago ang kanyang napapahiyang pakiramdam sa harap ng kanyang mga tauhan. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng mansion lihim, akong pumasok sa opisina ni Gavino gamit ang master key na itinago ko mula noong panahon ni Don Rafael. Kailangan kong kumpirmahin ang tsekeng ibinigay niya sa Valderrama Finance. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nabuksan ko ang drawer ng kanyang mesa. Naroon ang duplicate ng tseke, isang napakalaking halaga na nakapangalan kay Valderrama, na opisyal na nagtatali sa lahat ng personal na ari-arian ni Gavino sa ilalim ng foreclosure clause. Ngunit bago ko pa maibalik ang papeles sa loob ng drawer, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok ang maliwanag na liwanag mula sa hallway. Nakatayo sa pintuan si Gavino, galit na galit habang nakatitig sa akin. Naramdaman ko ang malamig na pagdikit ng bakal na susi sa aking palad, habang nanginginig ang liwanag ng ilaw sa aking muka, habang hawak ko ang master key sa gitna ng kadiliman. Nakatayo si Gavino sa pintuan ng opisina, ang kanyang muka ay puno ng hinala habang nakatitig sa master key na hawak ko. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw mula sa hallway, naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking palad, ngunit hindi tumibok ng mabilis ang aking puso. Hindi ako nagpanic. Inayos ko ang aking tayo at itinaas ang hawak kong folder na naglalaman ng payroll ng mga manggagawa. Nakalimutan mong pirmahan ang payroll ng mga tauhan para bukas. Mahinahon kong sinabi, ang aking boses ay patag at walang kahit anong kaba. Kung hindi sila mababayaran sa oras, magwewelga sila sa gitna ng ginagawa mong paghahanda sa party. Pumasok ako para itabi ang papeles dahil malakas ang hangin mula sa bukas na bintana. Inagaw ni Gavino ang payroll mula sa aking kamay. Tiningnan niya ang mga papeles at nang makitang payroll nga ito, napalitan ng relief ang galit sa kanyang muka. Dapat lang na asikasuhin mo yan, asik niya upang itago ang kanyang napapahiyang pakiramdam. Umalis ka na rito, huwag ka nang pumasok-pasok sa opisina ko nang walang paalam. Dahan-dahan akong lumabas ng opisina. Sa bawat paghakbang ko malayo sa kanya, alam kong mas lalo pa siyang naniwala na wala akong laban sa kanya. Kinaumagahan, ipinatawag ako ni Trina sa kwadra ng mga kabayo. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress na binili gamit ang perang inutang ni Gavino sa Valderrama Finance. Nakatayo siya sa tabi ng fence habang nakahawak sa kanyang ilong. Ate Nerissa, linisin mo ang dumi ng kabayo sa gilid ng quadratan. Utos ni Trina habang tinuturo ang maruming semento. Diyan ka nababagay sa gitna ng mababaho. Si Gavino, bibilhan ako ng bagong kabayo mula sa Maynila para sa kasal namin. Kinuha ko ang pala at timba nang walang pagrereklamo. Habang naglilinis ako, napansin ng aking mga mata ang ilang matatandang punong mahogany sa likod ng kwadra na pinaputol ni Trina upang tayuan ng isang huwad na gazebo para sa kanyang party. Hindi alam ni Trina na ang pagputol sa mga lumang punong iyon nang walang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources ay isang malubhang krimen na may kastigong pagkabilanggo at milyon-milyong multa. Lihim kong inilabas ang aking telepono at kinuha ang malinaw na larawan at video ng mga pinutol na puno bilang karagdagang ebidensya laban sa kanila. Habang naglalakad ako pabalik sa mansion, bitbit ang timba, hinarang ako ni Gavino sa beranda. May hawak siyang panibagong legal document na inihanda ng kanyang simpleng abogado. Pirmahan mo to, Nerissa, utos ni Gavino habang inabot sa akin ang isang quitclaim at waiver of rights. Pagpapatunay ito na pinalalaya mo na ang pamilya Sarmiento sa lahat ng pananagutan at binabawi mo ang anumang karapatan sa mga nahukay na tubo ngayong season. Tinitigan ko ang dokumento.
Sa batas ang pagpapapirma ng quitclaim sa isang taong may-ari na ng buong lupain ay walang legal na bisa, ngunit ito ay magsisilbing malinaw na katibayan sa korte na alam ni Gavino ang aking karapatan at sadyang sinusubukan niyang magnakaw sa pamamagitan ng fraud. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ko ito ng walang pag-aalinlangan. Papirmahin mo ako sa kahit anong papel, Gavino. Malamig kong sinabi habang inaaabot pabalik ang dokumento sa kanya. Ngunit ang totoong pagmamay-ari hindi nabubura ng panulat ng isang taong magnanakaw. Kumunot ang noo ni Gavino, ngunit inisip niyang nagsasalita lamang ako dahil sa sama ng loob, kaya mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang bag. Kinagabihan sa loob ng maliit at madilim na bodega, nakatagpo ako ng isang lumang sto. Ninyo na gawa sa kahoy sa ilalim ng mga sirasirang kahon. Putol ang kanang kamay nito at napapalamutian ng alikabok. Lumalapit ako at dahan-dahan kong pinunasan ang mukha ng imahe gamit ang malinis na panyo. Inayos ko ang putol nitong kamay gamit ang maliit na tali. Hindi ako nagdasal para sa paghihigante. Nagdasal ako para sa lakas na tapusin ang laban na ito ng may buong katapatan para sa mga taong umaasa sa akin. Isang bagay ang patuloy na naglalaro sa aking isip. Tuwing madaling araw may nakatagpo akong isang sariwang puting bulaklak ng sampagita na nakapatong sa rim ng bintana ng bodega. Sino ang naglalagay nito doon? Si Tatay Berto ba? O may ibang tao na lihim na nagbabantay sa aking kaligtasan? Pagsapit ng umaga 2 araw bago ang Grand Fiesta niyanig ang buong Hacienda San Rafael. Isang convoy ng 3 itim na luxury SUV ang pumasok sa malaking gate ng hacienda at huminto sa gitna ng courtyard. Lumabas mula sa sasakyan ang isang pangkat ng mga opisyal na nakasuot ng formal na barong at corporate attire. Mabilis na bumaba si Gavino mula sa beranda. Itinataas ang kanyang dibdib at ngumiti ng malapad sa pag-aakalang sila ay mga VIP na bisita na dumating ng maaga para sa kanyang party. Welcome sa Hacienda San Rafael, mayabang na salubong ni Gavino habang inilalahad ang kanyang mga kamay. Ako si Gavino Sarmiento ang tagapamahala at bago pa man matapos ni Gavino ang kanyang sasabihin, itinaas ng senior auditor mula sa Maynila ang kanyang kamay upang patigilin siya. Hawak ng auditor ang isang opisyal na folder na may tatak ng gobyerno. Kami ang Special Audit Task Force mula sa Central Office sa Maynila. Matigas na pahayag ng auditor na hindi man lang nakipagkamay kay Gavino. Hindi ikaw ang tinungo namin, Mr. Sarmiento. Nasaan ang tunay na tagapamahala at may-ari ng Hacienda San Rafael na si Nerissa Valmores? Nawala ang ngiti sa mukha ni Gavino. Napatigil si Trina at Tita Brenda na nakatayo sa beranda habang ang kamay ng auditor ay mananatiling nakataas, hawak ang mga opisyal na papeles na magsisimula sa tuluyang paggiba sa huwad na kaharian ng mga Sarmiento. Matapos ang mabilis na pakikipag-usap ng audit team mula sa Maynila, sa loob ng conference room, halos mawala ng bait si Gavino upang matakpan ang mga nadiskubreng irregularidad sa pananalapi at makalikom ng mabilis na pondo para sa dumarating na Grand Fiesta. Gumawa si Gavino ng isang napakagagong desisyon, bawasan ng kalahati ang sweldo ng lahat ng magsasaka sa tubuhan. Kinaumagahan bago pa man makapagsimula ang pag-aani, nagwelga ang mga manggagawa. Ibinaba nila ang kanilang mga espading at pinalibutan ang malalaking truck na tagahakot ng tubo. Nakarating ang balita kay Gavino. Mabilis siyang sumugod sa gitna ng tubuhan kasama si Trina at Tita Brenda. Magawalang utang na loob, sigaw ni Gavino sa harap ng higit 50 magsasaka na pinaliligiran si Tatay Berto. Magtrabaho kayo kung ayaw ninyong ipahuli ko kayo sa pulis dahil sa illegal na welga. Ako ang may-ari ng Hacienda San Rafael ngayon. Nagsimulang magkaroon ng matinding gulo. Ang galit ng mga manggagawa ay umabot sa rurok at ilan sa kanila ay nagsimula ng humawak sa kanilang mga kagamitan. Sa gitna dumaraming tao, dahan-dahan akong lumabas mula sa likuran ng mga truck. Nakasuot ako ng simpleng blusa at pantalon, ngunit ang bawat hakbang ko ay puno ng kapangyarihan at autoridad na hindi kailanman nagkaroon si Gavino. Ibaba mo ang boses mo, Gavino, malamig kong pahayag. Ang aking boses ay nagpadala ng biglaang katahimikan sa buong bakuran. Ang banta ng pulisya ay hindi magpapalaki ng tubo sa bukid. Mabilis na nagbigay daan ang mga magsasaka. Sa kabila ng aking simpleng kasuotan, yumuko ang ilan sa kanila bilang paggalang, isang paggalang na kailanman ay hindi ibinigay kay Gavino. Tumingin ako sa hawak niyang payroll sheet at sinabi ng matalas, ang pagbawas mo ng 50% sa sweldo ng mga manggagawa
ay direktang paglabag sa Republic Act 6238 para sa mga agricultural worker. Kung ipapahuli mo sila sa pulis, ako mismo ang maghahain ng reklamo sa Department of Labor at magpapadala ng kopya sa audit team na nakatira ngayon sa mansion. Napahiya si Gavino sa harap ng lahat. Lumabas ang kanyang kawalan ng kaalaman sa batas at sa wastong pamamahala ng hasyenda. Si Trina na nakatayo. Sa tabi ni Gavino ay namula sa inggit habang nakikita kung paano iginagalang ng mga manggagawa si Nerissa habang si Gavino ay kinamumuhian ng lahat. Gavino, sigaw ni Trina na may kasamang pag-iinarte. Bakit mo pinahihintulutan ang utusan na yan na ipahiya ka sa harap ng mga taong bukid ipakulong mo na yan? Dahil sa matinding pressure at hiya, napasinghal si Gavino kay Trina. Manahimik ka, Trina. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nagulat si Trina sa pagsunggit sa kanya ni Gavino sa harap ng maraming tao. Samantala lumapit si Tita Brenda sa akin, nanlilisik ang mga mata habang itinuturo ang kanyang daliri sa aking muka. Ikaw na babae ka, pinalalaki mo ang ulo ng mga manggagawa, galit na sigaw ni Tita Brenda. Kapag hindi mo pinatigil ang gulo nato, ikukulong kita sa salang sedisyon. Tinitigan ko si Tita Brenda at tumawa ako ng napakahina at napakalamig. Sedition, Tita Brenda, tanong ko sa kanya. O natatakot ka lang na mabunyag sa buong Negros na ang bawat porsyento ng hiyas na isinuot mo ngayon ay galing sa pawis ng mga taong tinatawag mong taong bukid? Hindi nakapagsalita si Tita Brenda. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga kamay na pinalalamutian ng aking mga dating alahas. Habang naglalakad ako pabalik sa bodega, matapos maayos ang maikling kasunduan sa mga manggagawa, isang maliit na batang babae, ang anak ng isang magsasaka, ang tumakbo patungo sa akin. Inabot niya ang isang sariwang pitas na pulang bulaklak ng gumamela. Kinuha ko ang bulaklak, inilagay ito sa likod ng aking tainga at ngumiti ako ng napakatamis sa bata, isang sandali ng tunay na kaligayahan sa gitna ng matinding laban. Pagdating ko sa bodega habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, natuklasan ko ang isang lihim na sulat na nakatago sa loob ng lumang Biblia ni Don Rafael. Ang sulat ay isinulat ng Don 15 taon na ang nakalilipas na nagpapatunay na ang ama ni Gavino ay minsan na ring nagtangkang magnakaw ng mga titulo ng lupa, ngunit pinatawad lamang dahil sa pagmamagandang loob ng pamilya Valmores. Isang malaking lihim na magpapatunay na ang pagiging magnanakaw ay talagang nasa dugo ng mga Sarmiento. Kinagabihan sa ilalim ng madilim na haligi sa likod ng bodega, lihim kong tinawagan si Attorney Inigo Vergara sa aking ikalawang telepono. Handa na ang lahat, Attorney, bulong ko sa telepono. Ang mga papeles, ang ebidensya ng iligal na pagputol ng puno, ang audit report, at ang huling habilin ni Don Rafael. Bukas sa fiesta ito na ang magiging huling hantungan ni Gavino at ng kanyang pamilya. Subalit bago ko pa maibaba ang telepono, narinig ko ang isang mabilis na paghinga mula sa likod ng malaking haligi ng kahoy. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono at lumingon. Naroon si Trina nakatayo sa kadiliman, ng lalaki ang mga mata sa matinding gulat at puot matapos marinig ang aking mga huling salita. Nakatayo si Trina sa kadiliman ng haligi, ng lalaki ang mga mata sa galit at hinala matapos marinig ang aking huling salita sa telepono. Narinig kita, Nerissa, sigaw ni Trina habang mabilis na lumalapit sa akin. Anong huling hantungan ni Gavino? Nagpaplano ka ng masama laban sa amin, isusumbong kita kay Gavino ngayon din. Hindi ako nagpatagol. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa aking bulsa. Humarap ako sa kanya, dahan-dahang humakbang palapit sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na walang kahit anong takot. Asumbong mo ako, Trina, tall, mahinahon at pabalong kong sinabi. Ang boses ko ay parang kutsilyo na dumadaos-dos sa kanyang lig. Pero bago mo gawin yon, itanong mo muna kay Gavino kung bakit pumasok sa personal niyang account ang 25 milyong utang ngayong linggo. Akala mo ba pakakasalan ka niya dahil mahal ka niya? Pakakasalan ka niya dahil kailangan niya ang pangalan ng pamilya mo kapag pumasok na ang mga pulis para huliin siya. Sino kaya sa atin ang talagang papunta sa huling hantungan? Napatigil si Trina. Ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng matinding kaba at pag-aalinlangan. Nagsimulang gumapang ang lason ng duda sa kanyang isip patungkol sa mga itinagong utang ni Gavino. Mabilis siyang tumalikod at patakbong umalis pabalik sa mansion upang harapin si Gavino, habang ako ay nanatiling nakatayo sa kadiliman, pinitik ang alikabok sa aking damit.
Kinabukasan, ang buong bulwagan ng Hacienda San Rafael ay napuno ng mararangyang palamuti malalaking ilaw at pulang carpet para sa bisperas ng fiesta at engagement party. Pumasok si Tita Brenda sa bodega habang may hawak na isang lumang uniforme ng utusan na may mansa at kupas na kulay. Isuot mo to bukas at ngayong gabi, mayabang na utos ni Tita Brenda habang inihahagis ang damit sa aking higaan. Ikaw ang magiging tagahugas ng plato at tagapagsilbi ng alak sa VIP table. Gusto kong makita ng buong alta sosyedad ng Negros na ang dating tinatawag nilang madam ay isa na lang hamak na utusan ngayon. Kinuha ko ang lumang damit ng walang salita. Sa likod ng aking tahimik na muka, alam kong ang damit na ito ay magiging pinakamalaking saksi sa kanilang pampublikong pagkakahiya bukas. Bago magsimula ang gabi, lihim akong lumabas sa likod ng hasyenda kung saan naghihintay ang sasakyan ni Attorney Inigo Vergara sa gilid ng kalsada. Inabot ko sa kanya sa pamamagitan ng bukas na bintana ang lihim na sulat ni Don Rafael na natagpuan ko sa Biblia. Madam Nerissa, pahayag ni Attorney Inigo sa formal na tono. Handa na ang lahat, ang warrant mula sa korte, ang certification mula sa Land Registration Authority, at ang original na titulo. Bukas sa kalagitnaan ng hapon sa mismong fiesta, magtatapos ang 14 na araw ng iyong pagtitimpi. Salamat, Inigo. Mahinahon kong tugon bago mabilis na bumalik sa mansion. Habang busy sina Gavino at Trina sa pag-away sa itaas, dahil sa dudang itinanim ko sa isip ni Trina patungkol sa utang, pumasok ako sa kwarto ni Trina nang walang nakakakita. Mabilis kong binuksan ang kanyang kahon ng alahas sa ibabaw ng dresser. Kinuha ko muli ang gintong kwintas na pamana ng aking ina na inagaw nila sa akin at pinalitan ko ito ng isang murang imitation na gawa sa tanso na kaparehong-kapareho ang anyo. Pagbalik ko sa bodega, humarap ako sa isang maliit at may lamat na salamin. Isinuot ko ang kupas na uniforme ng utusan. Inayos ko ang aking buhok at itinusok doon ang lumang pangkabit ng buhok ng aking ina. Tinitigan ko ang aking reflection sa salamin. Sa kabila ng basahang damit, walang kahit anong bakas ng pagiging utusan sa aking muka. Naroon ang isang babaeng buo ang dignidad, may matalas na isip at handang-handa nang bawiin ang lahat. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang pre-fiesta VIP banquet. Napuno ang malaking bulwagan ng mga negosyante, haciendero at mga politiko mula sa iba't ibang bayan. Umakyat si Gavino sa entablado habang hawak ang isang mikropono at isang baso ng mamahaling champagne. Nakatayo sa tabi niya si Trina na nakasimangot pa rin, ngunit pilit na ngumingiti sa harap ng mga bisita. Nagsimulang magsalita si Gavino sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ladies and gentlemen, welcome sa Hacienda San Rafael, mayabang na pahayag ni Gavino. Ngayong gabi buong pagmamalaki kong ipinapakilala ang bagong reyna ng hasyendang ito, ang aking pakakasalan si Trina Solis. Nagsipalakpakan ang mga tao. Sa gilid ng entablado nakatayo ako habang hawak ang isang pilak na tray ng mga baso ng alak na kasuot ng kupas na uniforme ng utusan. Ibinaba ko ang tray sa gilid ng mesa, inangat ko ang aking paningin at itinapat ko ang aking mga mata sa mukha ni Gavino. Isang malamig at nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Habang ang boses ni Gavino ay patuloy na umalinggaw sa mikropono sa buong bulwagan. Dumating ang hapon ng Grand Fiesta ng Hacienda San Rafael. Ang buong courtyard at ang napakalaking bulwagan ng mansyon ay punong-puno ng mga kilalang bisita, mga alkalde ng lalawigan, mga kilalang haciendero, mga namumuno sa bangko at mga matron ng alta sosyedad ng Negros. Naglalakad si Gavino sa gitna ng malaking bulwagan, nakasuot ng mamahaling barong Tagalog habang ipinagmamayabang sa alkalde at sa mga negosyante kung paano niya di umano isang kamay na binuhay ang hacienda mula sa pagkalugi. Sa kabilang gilid, ipinagmamayabang ni Trina ang gintong kwintas sa kanyang leeg na hindi niya alam na isang murang tanso na lamang, habang si Tita Brenda ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan patungkol sa kanilang marangyang pamumuhay. Naglakad ako sa gitna ng crowd, bitbit ang isang pilak na tray ng mga baso ng champagne, nakasuot ng kupas na uniforme ng utusan. Nakita ako ni Trina mula sa kalayuan. Upang ipamuka sa buong alta sosyedad ang aking pagiging utusan, sadyang humakbang si Trina patungo sa aking pwesto at itinulak ang kanyang siko sa aking tray. Bumagsak ang 3 baso ng pulang alak. Ang alak ay tumalsik sa puting mamahaling gown ni Trina
at sa aking kupas na damit. Ate Nerissa sigaw ni Trina sa isang maarte at dula-dula ang boses na nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao sa bulwagan. Tumingin ka naman sa nilalakaran mo. Sinira mo ang gown ko, wala ka talagang kwenta. Lumapit agad si Tita Brenda nang lilisik ang mga mata habang nagmamataas sa harap ng mga bisita. Walang kwentang utusan, sigaw ni Tita Brenda. Lumuhod ka dyan ngayon din at punasan mo ang alak sa sapatos at gown ni Trina. Magsabi ka ng sorry sa harap ng mga bisita natin. Lumapit din si Gavino, nakatukod ang mga kamay sa kanyang baywang mayabang na nakatingin sa akin habang pinapanood ng alkalde at ng iba pang VIP. Lumuhod ka, Nerissa, utos ni Gavino sa isang authority na boses. Huwag mong ipahiya ang pamilya Sarmiento sa araw na ito. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong bulwagan. Ang lahat ng mata ng mga matron, negosyante at opisyal ay nakatuon sa akin. Inasahan ng lahat na ako ay luluhod, iiyak at magmamakaawa dahil sa takot at hiya. Subalit hindi ako lumuhod, hindi ako yumuko. Inilagay ko ang aking tray sa gilid ng mesa. Inilabas ko ang isang malinis na puting panyo mula sa aking bulsa. Dahan-dahan at buong kumpiyansa kong pinunasan ang mantsa ng alak sa aking kwelyo. Inangat ko ang aking ulo. Tinitigan ko si Trina, pagkatapos ay si Gavino at huli si Tita Brenda. Ang aking mga mata ay malamig, matalas at puno ng walang katulad na dignidad. Hindi ako luluhod sa iyo, Trina, mahinahon at malinaw kong sinabi. Ang boses ko ay umaalingaw sa buong katahimikan ng bulwagan. At lalong hindi ako luluhod sa iyo, Gavino. Ang taong luluhod sa lupa ngayong hapon ay ang taong magnanakaw na mawawala ng tahanan. Palamunin ka lang, magnanakaw, galit na sigaw ni Tita Brenda. Tumingin ako sa kanila at ibinigay ko ang isang matalas na ngiti. Magpakasaya kayo sa huling minuto ng inyong panaginip, pahayag ko sa kanila. Dahil ang gising ninyo ngayong hapon ay magiging isang walang katapusang bangunggot. Sa labas ng malalaking bintanang salamin ng bulwagan, dahan-dahang naglakad sina Tatay Berto at ang higit 50 magsasaka ng hasyenda. Tumayo sila sa gilid ng beranda, nakatitig sa loob nang may buong pagsuporta sa akin na nagdulot ng kaba sa mga bisitang nakakakita sa kanila. Kasabay noon sa pamamagitan ng isang lihim na utos, ang lahat ng malalaking gate na bakal ng Hacienda San Rafael ay opisyal na isinarado at ikinunsi ng mga gwardya sa labas. Walang sino man ang makakalabas o makakapasok. Nanggagalaiti sa galit si Gavino. Tumingin siya sa mga gwardya sa loob. Ilabas ninyo ang babaeng yan, sigaw ni Gavino habang itinuturo ako. Palayasin ninyo siya sa hasyenda ko ngayon din. Subalit bago pa man makahakbang ang mga gwardya patungo sa aking kinalalagyan, biglang napuputol ang pangunahing linya ng kuryente sa buong mansion. Namatay ang lahat ng malalaking ilaw. Ang malaking bulwagan ay napadpad sa gitna ng kadiliman, maliban sa liwanag ng araw na tumatagos sa mga bintanang salamin. Nabalot ng takot at bulungan ang mga bisita. Sa gitna, katahimikan at kadiliman. Biglang gumana ang emergency sound system na nakakabit sa nakatagong baterya. Isang malalim na otoridad at kilalang boses ang umaalingaw sa buong bulwagan. Magandang hapon sa lahat ng VIP at bisita ng Hacienda San Rafael, pahayag ng boses mula sa mga speaker. Ako si Attorney Inigo Vergara. Pakiusap, manatili kayo sa inyong mga upuan para sa opisyal na pagbasa ng huling habilin at diwa ng tunay na may-araw nitong dientrang. Napatigil ang lahat. Si Gavino ay nanigas sa kanyang kinalalagyan, habang ang tunog ng pagpatay sa linya ng kuryente ay patuloy na umaalingaw sa katahimikan ng bulwagan. Bumukas ang mga emergency lights sa buong bulwagan. Ang liwanag ay tumama sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Attorney Inigo Vergara kasama ang 2 armadong pulis at 2 senior official mula sa Land Registration Authority. Nagtatatakbo si Gavino patungo sa entablado, galit na galit habang namumula ang muka. Palayasin ninyo ang abogadong yan, sigaw ni Gavino sa mga gwardya. Illegal ang ginagawa ninyo, bahay ko to, ako, ang may-ari ng Hacienda San Rafael. Itinaas ni Attorney Inigo ang isang opisyal na dokumento na may tatak ng Regional Trial Court ng Negros. Ang kanyang boses ay malamig, matigas at puno ng hindi matatawarang kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, Mr. Sarmiento, pahayag ni Attorney Inigo sa mikropono. Ang utos na ito ay nagmumula sa korte. Walang sino man ang makakaalis sa silid na ito hanggat hindi natatapos ang opisyal na pagbasa sa huling habilin ni Don Rafael Valderrama, San Rafael. Nagkaroon ng matinding katahimikan.
Ang lahat ng bisita, ang alkalde, ang mga negosyante, at ang mga matron ay napatigil sa kanilang mga pwesto. Binuksan ni Attorney Inigo ang selyadong envelope. Binasa niya ang bawat salita ng malinaw at mariin. Ako si Don Rafael Valderrama. San Rafael sa buong pag-iisip at malayang pagpapasya ay ibinibigay ang 1,500 ektarya ng Hacienda San Rafael kasama ang lahat ng mansyon, traktora, patubig at kagamitan ng buong buo kay Nerissa Valmores. Ang pagmamay-ari na ito ay magiging ganap sa ika-12 taon ng kanyang tapat na pamamahala. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking projector screen sa likod ng entablado. Lumabas doon ang digitized copy ng original certificate of title mula sa pampublikong database ng gobyerno. Sa mismong pangalan ng may-ari, nakasulat sa malalaking titik registered owner, Nerissa Valmores. Walang kahit anong pangalan ng Sarmiento sa titulo. Ang pamilya Sarmiento ay walang kahit isang sentimo o isang disk ng lupa sa Hacienda San Rafael. Ang buong bulwagan ay napuno ng matinding gulat ng mga bisita. Ang mga matron na kanina ay nakikipagtawanan kay Tita Brenda ay mabilis na lumayo sa kanila. Bumagsak ang mga tuhod ni Gavino sa ibabaw ng entablado. Napaluhod siya sa harap ng lahat na lalaki ang mga mata habang nakatitig sa screen sa matinding takot at kawalan ng paniniwala. Hindi pwede to, hysterical na sigaw ni Trina habang hawak ang kanyang ulo. Peking papel yan, Gavino, sabihin mo sa kanila na sayo tong hacienda. Si Tita Brenda ay napahawak sa kanyang dibdib na mumutla tulad ng isang bangkay habang nakatitig sa pangalan ko sa screen. Dahan-dahan kong itinabi ang pilak na tray. Inalis ko ang tali ng kupas at mansyadong apron ng utusan at hinayaan ko itong bumagsak sa semento. Sa ilalim ng apron nakasuot ako ng isang napaka-eleganteng midnight blue silk gown na lihim kong inihanda. Sa isang iglap ang dating inaakalang utusan ay tumayo sa harap ng lahat bilang ang tunay undisputed madam at may-ari ng Hacienda San Rafael. Umakyat ako sa mga hagdan patungo sa entablado nang may buong regalo, poise at dignidad. Lumapit si Attorney Inigo sa akin. Inabot niya ang isang velvet box na naglalaman ng gintong pangkabit ng buhok ng pamilya Valmores. Kinuha ko ito at dahan-dahan kong itinusok sa aking buhok sa harap ng buong alta sosyedad ng Negros. Muling humarap si Attorney Inigo sa mikropono upang ibigay ang huling dondotiem. At para sa kaalaman ng lahat ng bangko mamumuhunan at nagpautang, ang 25 milyong pisong loan at ang lahat ng pananagutan na kinuha ni Mr. Gavino Sarmiento sa nakalipas na 2 linggo ay itinuturing ng korte bilang personal fraud. Walang kinalaman ang Hacienda San Rafael o si Madam Nerissa Valmores sa kanyang mga utang. Ang lahat ng kanyang personal na sasakyan, pera sa bangko at ari-arian ay opisyal na na-freeze ng korte upang bayaran ang kanyang utang sa loob ng 24 na oras. Napahawak si Gavino sa kanyang muka, tuluyang nawalan ng bait habang nare-realize niyang siya ay bankrupt, walang tirahan at haharap sa mga kasong kriminal. Sa mismong sandaling iyon, 2 pulis ang humakbang palapit kay Tita Brenda habang hawak ang panibagong legal na papel, isang warrant of arrest para sa kanya dahil sa pakikipagsabuatan sa paggawa ng mga peking pampublikong dokumento. Matapos ang opisyal na pahayag ni Attorney Inigo, ang marangyang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ang mga bisita, ang alkalde, ang mga bangkero, at ang mga matron na kanina lamang ay nakikipagtawanan sa pamilya. Sarmiento ay mabilis na nag-aalisan, iniiwasan sina Gavino, Trina at Tita Brenda na parang may nakatatakot na ketong. Nanginginig ang buong katawan ni Gavino. Gumgapang siya patungo sa aking kinalalagyan sa entablado, hawak ang kanyang natitirang kapal ng muka upang magmakaawa. Nerissa, pakiusap, nautal na pagmamakaawa ni Gavino habang sinusubukang hawakan ang gilid ng aking damit. 12 years tayong nagkasama, asawa mo ako. Huwag mo naman akong gawin ng ganito sa harap ng buong Negros. Patawarin mo ako, gawan natin tuing paraan. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinalalagyan sa itaas. Ang aking mga mata ay walang kahit anong awa, walang galit, tanging ang napakalalim at napakalamig na pagsuway. Ang 12 taon na iyon ay hindi pag-ibig. Gavino, malamig, at dahan-dahan kong sinabi, ang bawat salita ay parang hatol ng bitayan. Yon ay ang aking pamumuhunan para sa araw na ito. At ngayon singil ko na ang lahat. Walang tawad. Humakbang ang 2 pulis at mabilis na ikinabit ang bakal na pusa sa 2 kamay ni Gavino. Napasigaw si Gavino sa hiya
at sakit habang hinitak siya ng mga pulis palabas ng bulwagan dahil sa mga kasong forgery fraud at illegal na pagputol ng mga puno. Sa gitna ng bulwagan, nagsimulang mag-away sina Trina at Tita Brenda na parang mga hayop. Malandik at sigaw ni Tita Brenda habang itinutulak si Trina. Ikaw ang nagtulak kay Gavino na kumuha ng mga loan na wala ang lahat sa amin dahil sa iyo. Palalabas niyo pa na mayaman kayo, galit na ganti ni Trina habang inaagaw ang kwintas sa leg ni Tita Brenda. Nadamay pa ako sa kabangkarotehan niyo, ibalik mo sa kinyang kwintas. Sa matinding pag-agawan nila naputol ang kwintas. Tumalsik ang mga piraso nito sa semento. Nang tingnan ito ni Trina, na-realize niyang ang kwintas ay gawa sa murang tanso na nagbalat na ang kulay. Fake hysterical na sigaw ni Trina. Maging to fake, tumingin ako sa kanila nang may matinding jijiri. Inutusan ko ang mga gwardya ng hasyenda at ang mga manggagawa na nakatayo sa gilid. Kunan ninyo sila ng lahat ng gamit na pag-aari ng Hacienda San Rafael. Utos ko sa malamig na boses, iwan ninyo lang ang damit na suot nila sa katawan. Palayasin ninyo sila sa aking lupain ngayon din. Kinuha ng mga gwardya ang mga mamahaling bag at palamuti na dala ni Trina at Tita Brenda. Kinaladkad sila ng mga gwardya palabas ng malaking gate ng hasyenda sa gitna ng biglang buhos ng napakalakas na ulan. Pumasok ako sa pangunahing opisina ng mansion, ang opisinang dating ginamit ni Gavino. Kinuha ko mula sa drawer ang isang lumang larawan noong unang taon ko sa hasyenda kung saan kasama ko si Don Rafael at ang mga magsasaka. Pinunasan ko ang alikabok nito at inilagay ko ito ng buong dangal sa ibabaw ng malaking mesang mahogany. Lumapit si Attorney Inigo sa akin at inabot ang isang confidential bank document. Madam Nerissa Pahayag Eng Abogado, isang misteryosong institutional investor ang katatapos lang bumili sa lahat ng naiwang utang ni Gavino sa Valderrama Finance. Dahil dito hindi siya makakapagpiyansa at magdudusa siya sa kulungan ng hindi bababa sa 15 taon. Kumunot ang aking noo. Sino ang mamumuhunan na yon? Isang pribadong pondo na nakapanggalan sa suporta para sa mga kababaihan, sagot ni Inigo na may lihim na ngiti. Ang nagtatag nitong pondo ay si Don Rafael bago siya pumanaw. Napangiti ako ng mahina. Maging sa kabilang buhay, naging tapat ang Don sa kanyang pangako na protektahan ako. Lumabas ako sa malaking balkon ng mansion. Sa labas ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng napakalakas. Sa ibaba sa labas ng nakatagong gate na bakal ng Hacienda San Rafael, nakaluhod sina Trina at Tita Brenda sa gitna ng putik, umiyak basang-basa at kumakalampag sa bakal habang nagmamakaawa. Tumingin sila sa itaas at nakita nila ako. Nakatayo ako sa balkon, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, nakatingin sa kanila mula sa itaas, tulad ng mga langgam sa gitna ng putik. Isang malakas na liwanag ng kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan ng Negros na nagpaliwanag sa aking tayog at kapangyarihan sa ibabaw ng balisaktang lupain ng Hacienda San Rafael. Nakalipas ang bagyo at ang ulan. Ang pagsikat ng araw sa madaling araw ay nagdala ng bagong liwanag sa buong Hacienda San Rafael. Ang amoy ng sariwang tubig sa tubuhan at ang langhap ng malinis na hangin ay tila naglinis sa buong mansyon mula sa lason na inihaiwan ng pamilya Sarmiento. Nakatayo ako sa gitna ng pangunahing opisina. Inilagay ko sa loob ng malalaking kahon ang lahat ng natitirang gamit ni Gavino at ng kanyang pamilya upang ipadala sa kani-kanilang mga kamag-anak sa bayan. Inalis ko ang mga palamuti ng kayabangan at pinalitan ko ito ng mga bagong mapa ng patubig, mga chart ng ani at ang mga larawan ng mga manggagawa na naglingkod sa lupang ito. Pumasok si Attorney Inigo Vergara kasama si Tatay Berto at ang tatlong kinatawan ng mga magsasaka. Inilatag ni Attorney Inigo sa aking mesa ang opisyal na pampublikong dokumento ng charter ng San Rafael Agricultural Cooperative. Madam Nerissa, pahayag ni Attorney Inigo na may malalim na paggalang sa kanyang boses. Ito ang opisyal na kasunduan na maglilipat ng 40% ng taunang kita ng buong hacienda patungo sa pondo para sa edukasyon, kalusugan at pabahay ng lahat ng pamilya ng mga magsasaka. Kinuha ko ang gintong fountain pen. Walang pag-aalinlangan inilagay ko ang aking lagda sa ibabang bahagi ng dokumento. Napaiyak si Tatay Berto sa matinding kagalakan. Yumuko ang matanda at inabot ang aking kamay upang magpasalamat. Maraming salamat, Ma'am Nerissa, nauutal na sabi ni Tatay Berto. Dahil sa inyo ang aming mga anak ay makakapag-aral na sa kolehiyo
Hindi na kami kailanman magiging alipin sa sarili naming lupa. Kayo ang nagpatakbo ng lupang ito, Tatay Berto. Mahinahon kong sinabi habang inangat ko ang kanyang muka. Kailanman ay hindi na kayo aalipinin ng kahit sinong Sarmiento. Habang kami ay nag-uusap, pumasok ang abogadong itinassign ng korte para kay Gavino. Kaba at hiya ang nakaguhit sa kanyang muka habang lumalapit sa aking mesa. Madam Valmores, nautal na pahayag ng abogado ni Gavino. Nakarating ako upang maghatid ng mensahe mula kay Gavino. Siya ay nahaharap sa higit 15 taong pagkabilanggo ng walang piyansa. Nagmamakaawa siya para sa isang settlement out of court. Handa siyang maglabas ng pampublikong paghingi ng tawad sa lahat ng pambansang pahayagan kung babawasan ninyo ang mga kaso laban sa kanya. Tinitigan ko ang abogado ni Gavino. Isinara ko ang aking panulat ng may absolute finality. Sabihin mo sa kliyente mo, attorney. Malamig at dahan-dahan kong sinabi ang boses ko ay walang kahit anong bahid ng pag-aalinlangan. Ang hustisya sa San Rafael ay hindi nabibili ng pampublikong paghingi ng tawad. Ang taong nagnakaw, nagtaksil, at nagtangkang gumawa ng fraud ay kailangang magbayad sa ilalim ng batas. Walang settlement, walang tawad. Napatango na lamang ang abogado at mabilis na umalis matapos matanggap ang aking matigas na sagot. Kinaumagahan nagkaroon ng isang simpleng pagdiriwang ang lahat ng manggagawa sa courtyard ng mansion. Nag-alay sila ng mga simpleng pagkain at mga bulaklak ng tubo. Sa araw na iyon, opisyal nilang tinawag ako bilang ang ina ng San Rafael, isang reyna na hindi namuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng katapatan at katarungan. Inabot sa akin ni Attorney Inigo ang isang opisyal na sulat mula sa gobernador ng lalawigan ng Negros Occidental na nag-aalok sa akin ng posisyon bilang Senior Agricultural Advisor ng buong lalawigan. Sa gitna ng pagdiriwang, lumapit ang isang gwardya mula sa pampublikong bilangguan at inabot sa akin ang isang selyadong sobre. Isang sulat mula kay Gavino na isinulat niya mula sa loob ng kanyang maliit at maruming selda. Tiningnan ko ang sobre. Hindi ko man lang binuksan ang selyo nito. Dahan-dahan kong pinunit ang sulat sa 2 bahagi, pagkatapos ay sa 4 na bahagi at itinapon ko ang mga piraso sa loob ng basurahan nang hindi man lang kumukurap ang aking mga mata. Tumalikod ako mula sa basurahan at humakbang ako patungo sa open balcony kung saan ang maliwanag na sikat ng araw ay naghihintay sa aking bagong simula. Ang liwanag ng madaling araw ay dahan-dahang gumuhit sa malawak na kalangitan ng Negros Occidental. Ang gintong sikat ng araw ay tumama sa mga berdeng dahon ng tubuhan habang ang banayad na hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at matamis na katas ng tubo. Nagtatatakbo ako ng dahan-dahan sa gitna ng matataas na halaman ng tubo. Nakasuot ako ng isang simpleng puting dress, malaya ang aking buhok na sumasayaw sa hangin. Sa bawat paghakbang ko, naramdaman ko ang lamig ng hamog na nahuhulog sa aking mga daliri. Isang paalala na ang bawat gabi ng matinding kadiliman ay laging may kasunod na panibagong umaga. Sa gitna ng katahimikan ng bukid, inisip ko ang 3 mahahalagang tanong na minsan ay nagpalito sa aking isip. Pinatawad ko na ba ang mga taong nagtaksil at nagtangkang magwasak sa akin? Pinatawad ko na ang aking sarili sa 12 taon ng pagiging bulag, sa 12 taon ng labis na pagtitiwala at pagpaparaya. Ngunit para kina Gavino, Trina at Tita Brenda, hindi ko ibinigay ang isang huwad na pagpapatawad na magpapawala sa kanilang pananagutan. Iniiwan ko sila sa kamay ng batas at ng katarungan upang bayaran nila ang bawat patak ng luhang kanilang idinulot. Ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan, ngunit ang kastigo ay para sa kanilang sariling gawa. Natagpuan ko na ba ang tunay na kapayapaan? Oo. Natagpuan ko ang kapayapaan hindi sa pamamagitan ng pagtakas sa laban, kundi sa pamamagitan ng pagharap sa bagyo ng may buong katatagan. Ang tunay na kapayapaan ay ang pagising sa bawat umaga na alam mong ikaw ang may hawak ng iyong sariling kapalaran, na wala ng sino mang lalaki o pamilya ang makakabilanggo sa iyong dignidad. At ano ang aral na maiiwan ko sa bawat kababaihang nakikinig sa aking kwento? Ang danggal, katapatan at halaga ng isang babae ay maaaring subukin na pakapakan at hamakin ng mga taong walang kaluluwa sa loob ng ilang sandali. Ngunit kailanman, hindi nila iyon mananakaw sa iyo kung hindi mo isusuko. Ang pinakamainam at pinakamagandang ganti sa mga taong nagtaksil at nagpababa sa iyo ay hindi ang pagpapakababa sa kanilang antas, kundi ang pagbangon mula sa alikabok, ang pagiging napakainam
napakagaling. At napakaranggal ng iyong sariling buhay, hanggang sa ang pangalan mo na lamang ang kanilang kayang tingnan mula sa ibaba. Umakyat ako sa pinakamataas na burol ng Hacienda San Rafael, kung saan natatanaw ang higit 1,000 ektarya ng lupain na ngayon ay binubuhay na ng katarungan at pagmamahalan ng mga manggagawa. Itinaas ko ang aking mukha patungo sa sikat ng araw. Wala na ang mga bakas ng sakit at dusa. Tanging ang liwanag at tapang na lamang ng isang malayang Filipina ang natitira sa aking katawan. Huminga ako ng malalim at sa harap ng malawak na kalangitan ng Negros, sinambit ko ang aking huling panumpa. Ako si Nerissa Valmores, ang dating inaakalang utusan, ang tunay na may-ari ng Hacienda San Rafael at isang malayang babae. At mula ngayong araw na ito, hindi na ako muling luluhod sa kanino man.